So we are going to start with the discussion for endocrine system. So this is one of the chapters related with um, reproductive system. So dapat naiintindihan nyo to so that you would understand also what is reproductive system later. Okay? So pag sinabi nating endocrine system, no, we are talking here about a messenger system of the body. Sa madaling salita, you are talking about how your body communicates with one another, no? Dinidifferentiate natin to siya with what we call the nervous system because yung nervous system communicates through nerves, through nerve impulses. The endocrine system communicates using hormones, okay? Or chemical messages. So, if yung nervous system nagdi-deliver ng nerve impulse using the nerves, no? Yung endocrine system naman uses hormones that are released in the blood for it to communicate from one part of the body, just like your brain, to your ovary or to your thyroid or to your adrenal glands. Okay? So the hormones, they control several major processes, no? Your reproduction, kaya ka nagkakaroon ng malaking balakang, meron na kang boobs, meron kang pubic hair, no? So these are the reasons bakit ka nagkakaroon ng ganon, no? Ano pa? That is also responsible for your growth and development, no? Kaya ka lumalaki or kaya ka tumatangkad, no? Because of the hormones. Okay? Mobilization of body defenses, no? Maintenance of much of homeostasis and metabolism. No, yung pinaka-common I think na alam nyo na part ng metabolism would be your thyroid, no? Nakita nyo yung sa ano ba 'yon? Sa may Facebook, no? Meron kang hyperthyroidism. Okay? Meron kang ganito ganito. So if you are going to talk about the thyroid, you are talking about metabolism. So ngayon, maiintindihan nyo bakit sinasabi nilang, ay, meron kang problem with thyroid, mabilis yung metabolism mo. Okay, payat ka kasi meron kang thyroid problem. Okay, mataba ka kasi may problem yung thyroid mo. Okay? So hormones, no, they are produced by specialized cells. So merong nagbubrew sa kanila. For example, sa utak merong nagbubrew doon na specific na organ, no, or cell. Yung sa may testes, sa may ovaries, no, sa adrenal glands, may specific cells na nagpo-produce ng hormones na yan. Okay? Blood transfers hormones to target sites. Ibig sabihin, dinideliver yan ng circulatory system from one part to another, and these hormones regulate the activity of the other cells. Okay? So if you are going to talk about the chemistry of hormones, these hormones are pwedeng composed ng three, or they are composed of three, no? Pwedeng amino acid sila, pwedeng steroid sila, at pwedeng prostaglandin. Okay? So, maiintindihan nyo to siya when we go further to the discussion later. So, ano yung mechanism ng hormone action? So, ang hormones, they only affect only certain tissues or organs. Ibig sabihin, for example, no, ang isa ka bagay nga dapat hatagan nimo dito lang yun. Okay? For example, no, naa kay boyfriend. Tapos nihatag siya og gift para sa imuha. So katong gift dapat madawat lang yun to nimo. No, dili to nimo madawat, dili to dapat magdawat sa guard, dito dapat magawat ni teacher, dito siya pwede madawat diha sa president, etc. etc. So kung asa lang yun to dapat, no, dito lang yun siya dapat i-deliver. Okay? Kay kung naay mali na deliveran ang anang hormone, that is already what we call a disease. Okay? So target cells must have specific protein receptors. So katong mudawat dapat kabalo siya nga syadang dapat ang mudawat ato, no? And hormone binding influences the working of the cells. Okay? So ano yung cause, ano yung magiging effects na makokos ng hormones na to?
no, if it will go to your different for the different parts of the body, no, magkakaroon ka ng synthesis of proteins. Okay? Magkakaroon ng interaction yung mga protina doon sa cell mo, magkakaroon ng effect. Okay? Magkakaroon ng activation or inactivation, mapapabilis yung sistema, mapapabilis yung production, no, if meron man siyang ipoproduce. Stimulation of mitosis, ibig sabihin, no, magkakaroon ka ng mas mabilis. Okay? Mas mabilis yung paglaki ng cell, no, etc., etc. So, yung steroid, no, iba rin yung trip ng steroid. Kasi meron tayo, di ba, you have the amino acid, prostaglandin, and steroid. Among those na na-mention ko, yung steroid ang pinaka-amazing. Bakit? Mas mabilis siyang makakapasok sa isang cell. Okay? So, because, no, remember ninyo to inyong cell, no? If we are going to draw the cell, no, if ingani ang imong cell, no, you have the cell membrane which is bilipid layer, no? Bilipid layer. So since ning steroid, since this is a lipid, since like dissolves like, easy lang yun na siya nga makasulod diha sa cell. Okay? Because your cell membrane or your plasma membrane is a lipid and the hormone is a lipid. Okay? So it binds to a specific protein within the nucleus. No? It binds to specific sites on the cell's DNA. And it activates genes that result in synthesis of new proteins. Okay? As what you can see here, no? Madali lang siya makapasok. Wala siyang problem na makapasok. Okay? Open arms. Okay? Tapos after niya makapasok, may magsusundo sa kanya sa pertahan, eventually ihatod siya dito, no? And eventually they will be processed or they will produce proteins. Okay? So for example, ang thyroid hormone, if your thyroid hormone will be released, it will go to your thyroid cells or your thyroid gland, mapuproduce siya ng thyroid hormones. Okay? So, ang function niya, nakadepende kung unsa gyud function niya. Dili siya moadto didto sa bagay nga dili dapat niya function. Okay? So, yung non-steroid hormones naman, since dili siya dali makasulod dito sa cell, no? Oh, take note the hormone does not enter the cell. Okay? Ngano gani? Kani lipid man. Okay? Liwat na pod, lipid man ni. Since non-steroid siya, dili siya matunaw, dili siya makasulod dayon. So unsay buhaton? Unsay buhaton para makasulod siya sa cell? Anyone? Oh, since naa naman tay top 1, top 2, okay. Sige, yes. Mantis. Ang himuon po sa hormones po is mag-bind po siya sa isa ka receptor po sa plasma membrane, and yung receptor po na yon is mag-produce siya og ATP and also a what they call a CAMP or cyclic adenosine monophosphate nga mo to ang magsilbi nga second messenger something po nga mo to mag trigger para mag-release o stimulation para po sa hormones po. Okay. No, sa madaling salita, kailangan niya ng masasakyan. Okay? Kailangan niya ng masasakyan. So, yung hormone na non-steroid, hindi siya pareho nung steroid na welcome. Okay? Maulaw siya, kay dili siya kapareha. So, unsay buhaton sa non-steroid nimo? Mo hire siya og fixer, kay para na siya kauban. No? So, eventually, giubanan siya, gidulong siya didto. No? Yes, Hasna. You have a question? None po, sir. Okay, napindot. Okay. Sige. So, I hope that you have understood, no? Everyone. Yung non-steroid, hindi siya madali. Okay? Pupunta muna siya sa isang receptor, no? Eventually, no, ihatod pa na. No, eventually yung gagamitin will be the CAMP, tapos ito yung magkukos ng effect. Okay? So, Dok, nakapasok ba siya?
actually yung hindi siya nakapasok whole. Okay? Hindi siya nakapasok whole. Ano lang pinapasok mo? Yung part niya lang. Okay? May pinapasok siyang part niya lang para lang makapasok siya. Okay? For example, no? Ing ani. Giingnan lang niya nga, ay, dili ko kasulod. No? Dili ko kasulod pero kanang jacket na lang, oh. Pakiingon nga. For example, taga CDK siya. No? Or let's say, USM. Di siya pwede makasulod. No? Na siya hotdodan sa gamit diya sa North Valley. So, ingnon niya ang guard, sir, since bawal mo ko musulod, kaya wala man ko ID, nga dili man ko taga diri, pakihatag na lang aning jacket, no? So, katong guard, ni adtog room, gihatag ang jacket kay Mantis, so si Mantis, kabalo na siya nga, ay, nadi akong uyab sa gawas. Okay? So, there is a message, no, coming from outside. Okay? So, naay gi-deliver gikan sa gawas paadto sa sulod kay dili man siya kasulod. Okay? Unlike sa steroid hormone, ni sulod gyud siya kay pwede siya mosulod gihatag niyang jacket. Okay? Nagets ninyo ang point? That's the difference between the steroid hormone and a non-steroid hormone. Okay? So, ano yung nagko-control ng hormone release? Always remember, when you talk about hormones, kapag may kulang, gagawa ng paraan yung katawan para mabigyan yung kulang. Okay? Kapag naman merong sobra, gagawa ng paraan ang katawan para tanggalin yung sobra. Okay? That's the concept in the hormones or endocrine system. Something that is excess, tanggalan mo. Something that is kulang, bibigyan mo. Okay? So, hindi pwedeng na may sobra na gani, dugangan mo pa. No? Kung may kulang pa gani, buinan mo pa. Hindi na pwede. That is not balanced. Okay? For example, hormone levels in the blood, no, is maintained by a negative feedback. Kapag may kulang, no, bibigyan. O kapag may sobra, babawasan. Okay? Yan lang yung point. So, a stimulus of low hormone levels in the blood release more hormone, and hormone release stops once an appropriate level in the blood is reached. Okay? So, hindi pwedeng nagpapasobra yung katawan mo ng hormones kasi kapag nagpapasobra, sakit na yan siya. Okay? So, the endocrine glands are activated by other hormones. So, ang point lang ng slide na to is there is a special organ in your brain that produces hormones that tells your other organs that ito yung gagawin mo. Okay? That specific organ is the hypothalamus. Siya yung pinakataas. Okay? Yung hypothalamus, ang sasabihan niya next, okay? Ang sasabihan niya next is the pituitary gland. Okay? Oy, pituitary. Amo ni ubrahon mo ha, no? Tapos after niya mamalan ang pituitary, okay. Sige. Thyroid, mag-produce ka sa hormone. Adrenal cortex, mag-produce ka sa hormone. Itlog, testis, mag-produce ka sa hormone. Okay? So karon, pag ma-detect sang anterior pituitary mo or sang hypothalamus mo that you have already enough thyroid, stop ka na produce. Adrenal cortex, stop ka na produce. Nagets niyo yung point? Okay? Siya ang nagsasabi na stop na kasi sobra na. Okay? Siya din yung nagsasabi na, uy, sige pa, kay kulang pa. Okay? So again, this usually, no, detects the changes, no, of certain ions that stimulate hormone release. So for example, no, meron siya madidetect na low calcium, low potassium, low etc. etc. Diyan mangyayari yung negative feedback. Okay? So neural stimuli, so nerve impulses stimulate hormone release also, pwede din, pero on a specific organ lang, which is the adrenal gland, specifically the medulla. Okay? Siya lang yung may connection sa nervous system. Okay? Siya lang yung may parang dalawa yung kaya niya. Okay? Now, let's talk about the different organs of our body. Actually, we can summarize everything with just this slide. Okay?
So, yung pineal gland, anong pinoproduce ng pineal gland mo? O yan yung reason bakit umiinom ng ganitong gamot yung mama mo para makatulog sa gabi. Ano? Melatonin. Okay? It's melatonin. Okay? Melatonin. Hindi melanin. Yung melanin, yan yung sa skin. Okay? Wala kang pakialam sa skin. Okay? Melatonin. If you wanted to go to sleep, no? Or if you wanted to sleep, the pineal gland is responsible in releasing melatonin, especially at night, para makakatulog ka. However, since naga-chat-chat mo si mong boyfriend, expose ka si mong cellphone, no? The UV rays or the blue light of your cellphone disrupts the release of pineal gland of the melatonin. That's why kung sige ka gunit sa imong cellphone, di ka katulog. Do you agree? Yes, that's the reason. No, kung sige kag TikTok sa gabi no, syempre di gyud ka katulog. Kay nga naman, you are disrupting a hormone inside your brain and that is melatonin. Okay? So that's why if you wanted to sleep, then don't use your cell phone. Very basic. Okay? So, Doc, nakaano naman yung phone ko, Doc. Na-on ko naman yung blue light filter so hindi siya mag-blue light even pa. Okay? So, even though naka-iPhone ka pa, Samsung ko pa, or whatsoever, that is still a screen. And the screen emits blue light. Okay? Nalalesen lang. Okay? Yung hypothalamus, na-discuss na. Yung pituitary, na-discuss na din yan. Okay? Thyroid gland. Yung thyroid gland mo, it produces, no? It produces what? Thyroid hormones. Okay? It produces thyroid hormones. So, i-discuss natin yan. Thymus, no? You have the adrenal glands, which you are going to memorize a lot. Pancreas, no? A lot of hormones in the pancreas. Ovary and testis. Okay? So, maraming organs, maraming endocrine, maraming hormones na nire-release dyan. Okay? So, let's start with pituitary gland. So, your pituitary gland is a size of a grape, imagine. No? Hindi lang nga lang na-mention ko anong grape, no? Kasi yung grapes dito sa Pilipinas, maliliit, no? So, maliliit din yung grape sa utak natin. Okay? So, it hangs by a stalk from the hypothalamus, no? This is protected by the sphenoid bone, and it has two functional lobes. Okay? Posterior pituitary, okay? Actually, pwede ko siya pituitary, pero parang American dapat tayo. So, it's pituitary. Okay? Tapos, dali siya ni mo matandaan because it's pituitary. Okay? It's pituitary gland. Okay? Yung isa naman is anterior pituitary gland. Okay? So, ang tatandaan mo lang dito, no, ang tatandaan mo lang with posterior, huwag ka na mag-memorize ng anterior pituitary hormones. Okay? Dalawa lang tatandaan mo. Ano yung pinoproduce ng posterior mo? Buwagas. Karon kailan naman ko sa section B. Sa gina-produce asa si buwagas. Buwagas ba to? Yes daw. Si Julie, unsa may gina-produce sa imong posterior pituitary? Yes, Ributa. Hormones po. Like what? Siyempre, we're talking about hormones. Siyempre, hormones yung sagot. Okay, yes, Velasco. Peptide hormones po. Specific hormones. Yes, Julie. Kaando katong antidiuretic hormone po. Ano pa? Vasopressin and the oxytocin daw. Okay, hindi ka nagbasa, no? Because ADH is just an equivalent of the vasopressin. Okay, that's just the other name. The other one is the oxytocin. Okay, dalawa lang ang pinoproduce ng posterior pituitary mo. That is your oxytocin and that
and the other one is the antidiuretic. Okay, that's not antidiuretic. Okay, that's antidiuretic. When you are going to speak, you always mention the letter U. No, you don't want nga parang pituitary, etc., etc. You mention pituitary. Okay, antidiuretic. Okay, so it's the antidiuretic hormone slash vasopressin and the oxytocin are the hormones that being produced by your posterior pituitary. The rest of the hormones are produced by the anterior pituitary. Okay? So, dalawa lang yung pinoproduce sa posterior. Oxytocin and the antidiuretic hormone or other name niya, vasopressin. Okay? So, you have 6 anterior pituitary hormones and you have 2 for the posterior pituitary. Okay? So, again, the hormones in the anterior pituitary are no peptides or proteins. Okay? So kaya kapag protein sila, non-steroid 'yan, no? Hindi yan makakapasok agad. So kailangan niya ng second messenger system. Okay? So again, hindi makakapasok agad-agad yung anterior pituitary hormones kasi nga they are proteins, hindi sila lipids. And isa pa, no, they act through the second messenger systems which is yung sabi ko kanina, kapag hindi siya makakapasok agad-agad, ang gagawin niya, gagamit siya ng guard. Okay? Gagamit siya ng messenger. And that is what we call the second messenger system. Okay? So what are the 6 hormones produced by your anterior pituitary? Okay, you have the growth hormone, okay, responsible for your growth. Prolactin, responsible for the production of milk in the mammary glands. Next, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, responsible for stimulating the production of androgens and testosterone in your testes and ovaries. Second, no? Second to the last, the thyrotropic hormone, responsible for stimulating the thyroid to produce thyroid hormones. And the adrenocorticotropic hormone, which is responsible for producing the different hormones in the adrenal cortex. Okay? So what is the function of the growth hormone? Yung function ng growth hormone is for the general metabolic. Okay? General metabolism. Lumalaki ka, no? Tumatangkad ka, lumalaki yung muscles mo, etc., etc. Okay? So ano pa? Major effects are directed growth of skeletal muscles and long bones. That's why sa anak nyo sa susunod, no? Um, you hindi di ang uban di mo ginabadalag vitamins na no. May vitamins na growth hormone, alam man inject nimo yung mga anak o growth hormone, di ba na pwede, no? So nakadepende na. Okay? If paspas ang pag-produce sa imuhang anterior pituitary o growth hormone, mataas pa di mong anak, no? Mudako pod siya. Pero if gamay ang pag-produce sa growth hormone, di po siya mudako. Okay? So it causes amino acids to be built into proteins and it causes fats to be broken down for a source of energy. Okay, ano pa? Prolactin. Remember, milk production. Take note kasi mamaya, meron kang makikitang milk ejection. Okay? Yung milk ejection na yan is oxytocin. Okay? Different ha? Ejection, yung pagpapalabas ng gatas, oxytocin. Yung pagpuproduce ng gatas, that is your prolactin. Okay? So, function of males is unknown. Okay? So, kaya, wala siyang, hindi niya matitrigger yung mammary glands. Dok, dako mo kong boobs, dok, bisag lalaki ko. Waay labot ang prolactin dira sa imong boobs. Okay? Because your prolactin is responsible for milk production. Question ba, nagpo-produce ka ba ng milk? Hindi, Dok. Eh di wala siyang function. Dok, bakit malaki yung boobs ko? Masyado kang maraming estrogen. Okay? Oh, let's talk about estrogen mamaya. No? Hindi niyo ba alam na kapag sige kagkaon og manok sa McDo, Jollibee, no, Chowking,
Did you know that the chicken that is being used by those companies is rich in estrogen para lumalaki yung muscle, no? Yung laman ng manok. That's why if you are a male and you are fond of eating these kinds of, even though you are female, no? If you are fond of eating these kinds of foods, you are going to have gynecomastia. Lalaki yung boobs mo. Okay? Boobs. Okay? Di ba? Parang may laman. Okay? Ganon. So, Dok, mukhaon ako, kung babae ka, Dok, mukhaon ako, Dok? Mukhaon ako, daghan og Jollibee Mac to. Okay, ikaw, good. May pilit tayo, no? Testingan na to kung tinuod ba yun. But that's the science, okay? Behind men developing gynecomastia. Okay? Muna, di ba, mga manggaranon sa Davao, if sige McDo o Jollibee ka mga lalaki, no, nga naga-eskwela sa mga mga social na mga schools, if you are going to look at them, no, meron sila parang man boobs. Okay, meron sila parang, may dede yung ano, na because they are fond of eating estrogen-rich foods. Okay? Sige. No, titingnan niyo mamaya, meron ba akong boobs or wala. No? Kasi kung may boobs ako, no, kung lalaki ka, mahilig ka, kaya nga, Dok, no, totoo yan, mahilig akong kumain ng manok. No? Well, do you agree? Ganyan pa na ako nakita si Kuku, ganyan sa ba niya siya, Ib? Kasi name ganyan ni mo, Shrimp po, sir. Shweb. Okay. Ganyan pa na siya kasi smile si Kug Studio og man boobs. No? Sige. Adrenocorticotropic hormone. Okay, this one, no, is responsible for adrenal cortex. Okay? So, uusapan natin yung adrenal cortex later. Ano pa? Thyroid stimulating hormone. Okay? Your thyroid stimulating hormone, no, para sa thyroid. Okay? Giveaway na yun. Para saan ang thyroid stimulating hormone or TSH? Eh, di sa thyroid. Okay? Huwag ka na mag-isip. No? Kapag thyroid stimulating, thyroid. Okay? Saan galing? Anterior pituitary. Okay? So, English ha? English. Thyroid stimulating. Kay basin karon, Doc, ang nag-produce is thyroid. Kay thyroid stimulating. Dili, gani. Ang iyang function is, it stimulates the thyroid. That's why its name is thyroid stimulating. So, unsay nag-produce, Doc? Thyroid or ang anterior pituitary? Anterior pituitary. Kay siya ang mag-stimulate sa unsa? Sa thyroid. Okay? So, basic English yan para hindi kayo masayang yung 1 point. Gonadotropic hormones. Okay? This one is responsible for the sperm development, and this one is responsible for the follicle development in ovaries. That's the hormone responsible for your menstruation. That's the hormone responsible for the secondary characteristics of the body. And that's the hormone responsible for the sperm development. Ibig sabihin, yan yung nagpapadami ng sperm sa lalaki at yan yung nagre-release ng egg para mag-menstruate ang babae. Okay? That's the gonadotropic hormones. Okay? Yung LH naman, no? Ito yung reason, no, na magpuproduce yung katawan ng lalaki ng testosterone, no, at magpuproduce ng ovulation. Okay? So nagwo-work hand in hand yan sila ng follicle stimulating hormone. Okay? So they are working with one another. Okay? So, pituitary hypothalamus relationship, no? Release of hormones is controlled by releasing and inhibiting hormones produced by the hypothalamus. So, the hypothalamus produces 2 hormones that are transported to the neurosecretory cells of the posterior pituitary, and the posterior pituitary is not strictly an endocrine gland but does release hormones. Ano yung point to sa pinagsasabi mo, Dok? Yung posterior pituitary mo is half nerve. Okay? Yun na lang. Half nervous system. Okay? Dok, anak ka ganihan, Dok, naapay organ ganihan nga katong medulla of the adrenal gland. Yes. No? Same sila. So, yung nasa taas, no, na hindi siya organ, but it's part of the pituitary gland, na half is the posterior. Yung nasa baba naman, na organ, na half, actually hindi siya half, no? Na nerve controlled is the posterior or the
adrenal medulla. Okay? So now, let's talk about posterior pituitary. Okay? Paminaw mong tarong, no? Kay mo ning ikatikal ninyo sa inyong barkada. Okay, nga naman. Yung oxytocin, okay? Remember oxytocin on the positive feedback? That's the hormone responsible for uterine contraction. Anong ibig sabihin niyan, Dok? Kung magbata ang babae, amo ng rason nga magtig-a ang iya tiyan para magawas ang bata sa iya nga puwerta. Okay? Nagets ba? So that's the hormone responsible for giving birth. Okay? Uulitin ko. That's the hormone responsible for giving birth. Okay? Bakit, Doc? It stimulates the contraction of the uterus. Have you tried holding the chan katong manugbata nga naga-contract? Wala pa. O pagbuntis ninyo sa sunod pag gusto mo, no? Ayaw sa pabuntis karon after 4 years pa. Okay? Kung magtig-a ang tiyan, kung manugbata na ang isa ka tao, ang tiyan niya na daw bato. Okay? And the responsible hormone for that is oxytocin. Okay? That's why, kung medyo kulang ang pagbuna sa babae or wala nagatiga ang tiyan sa babae, may gina-inject ang mga doktor nga bulong para magtiga ang tiyan sa babae. And that is oxytocin. Okay? So, meron tayong meron tayong bulong gid. Okay? Hindi lang siya hormone lang nga may ara gid nga gina-produce. May ara gid nga pharmacologic nga bulong nga oxytocin also. Okay? So ano pang ginabuhat ta? No? Kay para ang buntis magbata dayon. No? For you to produce oxytocin. Ano pa? Ano sa ginabuhat sa mga doktor kung makita ninyo or sa mga midwife? Oh, grabe pa ng doktor. Mga midwife. Ginaano? Bilog-bilog ang nipple. Okay, ginatandog ang nipple sa mga babae. Okay, ginakita mo nang gina-touch-touch. Okay, gina-wave mo na ginabangga-bangga, no? Ginabangga-bangga ang nipple sa babae. Why? Para mag-release ng oxytocin. Okay? Kaya para mag-release ng oxytocin. Para mas mabilis yung pag-anak ng babae. Munang ayaw mo ka-shock sa sunod kung mga anak mo, ang midwife, tandugon niya nipple mo. No, ano ba na? I-amon-amon niya sina, no? I-move niya. Okay? So, if this is the nipple, if this is the areola, if this is the nipple, no, tandog-tandugo na sang kamot. Okay? Kamot. Kamot. Grabe na gina nga effort, ha? Nga gidrawing ko na, no? Tandugo na sang kamot. Okay? Kaya para matrigger ang oxytocin. Okay? So, ano pa, Doc? Ano pang pwedeng gawin para mas mabilis yung pag-anak ng babae? No? You suck the nipple. Okay? Pero wag mong gagawin yan during labor. Okay? Pero, ang mangyayari dyan, no, it can cause milk ejection. Okay? So, yung oxytocin kasi, masyadong dependent sa external forces. Kung makabati ang babae, nga nagahibi ang iya bata, there is an increased oxytocin release in the body of that female. So, once din, merong bata na nag-suck, okay? Suck sa nipple sa mama, it also increases the oxytocin. Okay? That's why, pag dede sa bata, na ay mugawas na gatas. Okay? Dok, what if ako ang mudede? Ana, yun, no? What if lalaki ang mudede, Dok? Mugawas bang gatas? Tistingi. Okay? Pero, unsay ginabuhat na mo? No? Unsay ginabuhat na mo? Dok, wala may nagagawas nga gatas sa ako, Dok. No, nagsakit na akong boobs sige ka pislit, no? Kay hindi gin magawas ang gatas. So, unsay ginaingon na mo sa mga nurses?
you let your husband suck it first. Okay? So, yung husband yung pasasak mo. Okay? Kasi yung bata, hindi yan marunong mag-suck. Okay? So, hindi matitrigger yung oxytocin, hindi magkakaroon ng milk ejection. Okay? So, you need to take note of that, ha? Baka magagamit niyo yun sa susunod, no? No, ma-remember nimo at least mo lang na ma-remember mo kung manganak ka. Di ka kaanak kala na-remember na ko ingon ni doc i-trigger daw akong nipple. Ana. Na mao nang uban unsa ginaingon sa mga midwife. Ma'am, guniti mong nipple, ma'am. Nabilug-biluga imong nipple kay para makaanak paspas. Okay? So nag-exist na hindi ka mo maging manol kay na si kamo ka kadlaw pa kay na. No, do mga manol ka mo. Okay, ga-exist na siya. Okay? Sige, that exists. Okay? Wag masyad. You are in a medical course, okay? Wag kayong manol. Okay? We are going to talk pa reproductive sa next systems, ha? Sige. So yung reproductive, mas maganda yun face to face, okay? Maging pisan gid ko sito og lecture nga face to face kay gusto ko gid makita ang inyong mga itsura, no? Sige, next, antidiuretic hormone. Dok, nga appeal sa dok sa pang chismis kung mag-inom kami dok sa mga barkada namon, no? May pangtikal ka nga. That's the main reason why if you are going to drink alcoholic beverages, every now and then you are going to urinate. Dok, wa ko na-gets dok kay English. Okay, kung sige kag inom sa imong barkada, ang rason nga nung sige kag adto sa CR mag-ihi-ihi ka is because of that hormone. Okay? Why? Because the alcohol inhibits the production of antidiuretic hormone. Okay? Uulitin ko. It inhibits the effect or the production of the antidiuretic hormone. So, unsa di ay ang function sa antidiuretic hormone, Dok? Makaihi ka or dili? Unsay normal niya nga function? Makaihi ka or dili? Makaihi dili? O, pasyente. Doc, makaihi po, Doc. Antidiuretic ko si unti ka karunday. Hindi po, Doc. Okay, dili. Okay, because the name, okay, ang main function sa imo antidiuretic is dili ka maka-ihi. Okay, amo na ang main niya nga function, no? It inhibits urine production. Ibig sabihin, hindi ka maka-ihi. Pero, if mag-alcohol ka, no, if mag-inom kag tanduay, pagkataod-taod, nag-ihi-ihi na ka nga numan, gi-inhibit nimo ang inhibitor sa urine production. So, dugay-dugay, sige ka na ka, ihi. Okay? So, kabaluman ko, no, hindi pa man ni pala inom diri mga first year. No? Pero at least sa sunod, kung mag-inom ka mo sa inyong mga barkada, no, may ara ka na itikal. Friend, no? Kabalo ko, friend, nga aga ihi ka, friend. No? Kaya gina-inhibit sang alcohol ang antidiuretic hormone. Na? So, para hindi mag-effect ang antidiuretic hormone, ano buhaton mo kung mag-inom ka mo? Ano mo na ginatudluan ta ka mo para hindi ka mo mahubog? Ano? You take what vitamin? Ano yung ginagawa nyo? 'Di ba? Yung alam nyo lang is Berocca eh. Yung Berocca iinumin mo para hindi ka malasing, no? But actually, the only component there that is responsible for you not to be drunk is vitamin B complex. Okay, it's the vitamin B or the B vitamins. No, testingan ninyo. 2 ka tabletas, no? Mag-inom mo sa inyong barkada, 2 ka tabletas imong imnon before mo mag-inom, dili ka mahubog hangtod buntag. Di pud ka magka-hangover. Boring lang kay wa man kay di makahubog. Okay? So, no? Sige, testingan gyud na dayon ni pasyente unya. Testingan dayon ni mo divine. Sa Friday ninyo testingan. Sige, testingan ninyo, no? Palit mong vitamin B complex, inomon ninyo 2 ka buok. No, ingnan ko ninyo dayon kung dok wala gyud ko nahubog, very effective gyud siya. Okay? The main reason for that is why no, yung vitamin B pinapapabilis niya yung excretion or yung metabolism ng alcohol. That's why hindi ka na magkakaroon ng effects ng alcohol sa katawan. Okay? That's why hindi ka malalasing. No? On my personal experience of this
this vitamin B na effect, no? Duha ka tabletas inom no? Naubos na lang namo ang tulo ka tequila rose without ice pagyud. No, imagine nimo unsa kaluod na og makahubog ang tequila rose. Wa gyud mi nahubog, no? Nasayang lang yung tong tequila rose nga wa mi nahubog. So boring. Okay? So anong man purpose kung mag-inom ka, di ba? Para mahubog, para masadya. Okay? So boring. So gwapo lang na siya if for example, you are planning to drive, no, or if you are planning uuwi pa, or if you are planning to have, let's say pagkabukas meron kang gagawin na importante, may klase or what, no, para hindi ka magkaka-hangover. Okay? So think like a medical worker, no? Gagamitin kaya purposeful yung makinig ka ngayon para magamit mo sa future. Okay? Sige daw, you hit like if may na-learn ka. No, kahit ito na lang na slide, yung nipple na lang at yung inom. Okay? Sige. Okay, that's good to know. Okay. Sige. So as you can see here, no, your posterior pituitary is directly connected to your brain. Kaya siya nervous part. Okay? Kaya siya nerve part. Okay? So yung thyroid, no, hawakan nyo lahat kayo, no, hawak kayo sa leeg. Okay? Hawak kayo sa leeg, no? Wag yung leeg na masyadong malapit sa bunganga, yung leeg na malapit sa body. Okay? Yan. Yung part niyan dyan, meron yung tayong tinatawag na thyroid gland. Okay? The thyroid gland is seen near your thyroid cartilage. Kanang Adam's apple, no? Sa babaan ng Adam's apple na kay thyroid gland diha. Okay? Your thyroid gland is responsible for producing thyroid hormones which are responsible for metabolism. Okay? Kapag masyadong effect or masyadong maraming effect yung thyroid hormones or masyadong marami yung pinoproduce, ano yung effect? Hyperthyroidism. If masyadong marami yung ang thyroid hormones, masyadong mabilis ang metabolism, payat or tambok? Payat or tambok? Payat. Okay? No, payat. Kay paspas man ang metabolism niya. Tanan niya ginakaon, wala na ginahimo nga tambok. Ginatunaw diretso. Okay? So if mahina yung metabolism mo, payat or tambok? Tambok daw. Tambok. Okay, why? Because mahina yung pag-process mo ng nutrients. So ang gagawin ng katawan mo is to store niya yan as fats. That's why individuals with hypothyroidism mataba. Yung may mga hyperthyroidism payat. Maunang ingon si mong tita, no, katong tita nimo nga dili medical related, ay payat ni mong anak basin na ana siya hyperthyroidism. So karon, no, moingon kasi mong tita, yes, I agree tita, but no, there is a reason behind that. Okay? Ngano man, no? If masyadong marami yung pinoproduce na thyroid hormones, no, mabilis ang pag-metabolize. Okay? Mabilis yung breakdown ng nutrients. Okay? So ano yung hormones na yon? Ano yung hormones na responsible doon? You have thyroxine and triiodothyronine. Okay? So, yung thyroxine, okay, ganito na lang isipin nyo. Yung thyroxine, ready-made. Okay? Ready-made, ready to rumble. Okay? Yung triiodothyronine on the other side, that is the reserved. Okay? Yan yung hindi pa active, kailangan mo pa i-effect. Okay? Kailangan mo pa siya co-convert. Okay? So, yun nyo. Aralin nyo pa yun sa libro, ha? Aralin nyo pa yun sa libro. Calcitonin. Okay, yung calcitonin is produced by the parathyroid gland. Okay? So, yung calcitonin, bumababa ng calcium level. Take note, that's the keyword. Calcium level. Nagbababa ng calcium. Ano yung nagpapataas? Parathyroid hormone. Ano yung nagpuproduce sa dalawang to?
Or ano yung nagpo-produce ng parathyroid hormone? It's the parathyroid glands. Yan. So, yung maliit na 4. That's the parathyroid glands. Okay? Ulitin ko. Yung calcitonin, pinoproduce ng parafollicular cells. Okay? Sa thyroid gland. Yung parathyroid hormone, pinoproduce sa parathyroid gland. Ano yung function? Calcitonin, decrease calcium. Parathyroid hormone, increase calcium. Okay? Yan lang yung point na tatandaan nyo dyan. Okay? Parathyroid glands, no? Yung parathyroid glands, ito yung, ano yung nakalagay dyan? Stimulate that's osteoclast to remove calcium from bone. Ibig sabihin, sasabihan ng hormone na ito, yung mga osteoclast ninyo, no? Or yung tigbuka sa imuhang bones nga magtanggal para mag-calcium. Okay? Murag mag-mine ba? O kamuha, osteoclast, mag-mine mo mag-mining mo para matanggal ang calcium sa bukog. Okay? So, mag-extract na sila og calcium. Okay? So, they stimulate the kidneys and intestine to absorb more calcium. Again, the function of your parathyroid gland is to absorb calcium. Okay? Para ano yung purpose kapag mag-absorb? You raise calcium. Okay? You raise calcium levels. Okay? So, next, adrenal glands. Yung adrenal glands naman, on the other hand, no, you need to remember 2. Okay? You need to remember 2. You have the cortex and you have the medulla. Yung cortex, outer glandular region in 3 layers. Yung medulla naman, if i-draw natin yan, okay, yan, back, okay, this is your adrenal gland. You have here the cortex, okay, which has 3 layers. This one is the medulla, 1 layer lang. Okay? So, Doc, ano yung 3 layers? O ano yung adrenal gland? Saan makikita? Sa kidney. Okay? Saan mo siya makikita ulit? Sa taas ng kidney. Kaya ang pangalan niya is suprarenal organ. Okay? That's the other name. Again, ano yung other name ng adrenal gland? Suprarenal gland. Okay? Because saan mo siya makikita? Sa taas ng kidney. Okay? Okay? Uulitin ko. Saan mo siya makikita? Sa taas ng kidney, kaya ang pangalan is suprarenal gland. Okay? So, ano yung pinoproduce ng... ito na lang para mas madali. No? Huwag na nating isa-isahin pa. So, yung adrenal cortex mo, di ba, sabi ko kanina, you have 3 layers. Okay? You have okay. How do you remember this? Ito yung may memorize mo. No? Ito memorize mo ngayon. Yung adrenal cortex, no? Yung adrenal cortex, merong 3 layers. Never mind this. You have 3 layers. Yung adrenal cortex. Ano yung tatandaan mo? Glomerulosa, fasciculata, and reticularis. Double check your book. No, nandyan yan. Glomerulosa, fasciculata, and reticularis. Okay? Yung glomerulosa, which is the outer, no, adrenal cortex, ito, nagpo-produce ng mineralocorticoids. Okay? Corticoids. Itong G naman, no, yung fasciculata, nagpo-produce ng ano? Anong G? Glucocorticoids. Okay? Yung S, sex hormones. Okay? Uulitin ko. Yung glomerulosa, nagpo-produce ng mineralocorticoids. Yung fasciculata, nagpo-produce ng glucocorticoids. Yung reticularis, the inner, no, nagpo-produce ng sex hormones. So, how do you remember this? Very easy to remember. Sulat mo muna dyan. GFR, MGS. Sulat mo.
GFR, MGS. Ang mnemonic dyan na tinuro pa sa akin way back nung med school pa, med school, yung pre-med pa ako in San Pedro is, girls from Russia make great sex. Okay? So, GFR, girls from Russia make great sex. Okay? So, pagtagi-tagiin mo, glomerulosa, mineracorticoids. Fasciculata, glucocorticoids. Reticularis, sex hormones. Okay? Ano yung example ng mineralocorticoids? Aldosterone. Okay? Ano yung sample ng glucocorticoids? Cortisol. Ano yung sample ng sex hormones? Your testosterone and your estrogen. O, di ba? Tapos na tayo dun lang sa slide na to, natapos na natin. Okay? Ano ulit yung mnemonic? Girls from Russia make great sex. Glomerulosa, mineralocorticoids, fasciculata, glucocorticoids, reticularis, sex hormones. Ano yung mineralocorticoids? Aldosterone. Ano yung glucocorticoids? Cortisol. Ano yung sex hormones? Adrenogen and your estrogen, including your estrogen and testosterone. Okay? So, ano yung function ng aldosterone mo? Siya yung nag-i-increase ng sodium absorption. Okay? So, siya ang nagpapataas ng BP. Siya ang nag-a-absorb ng tubig papuntang blood vessel. No? Siya ang nagpapa-increase ng sodium sa blood. Okay? So, ano naman yung function ng cortisol mo, Doc? It's a stress hormone with the same effect. No? Tapos yung sex hormones mo, na-discuss na natin yan. Okay? So, cortisone and cortisol, no, promote instead help resist long-term stressors. Okay? So, nung time pa lang na nagpa-enroll kayo sa kursong ito, no, naghanda na yung adrenal cortex mo because you will be exposed to long-term stressor. Okay? So, and it is, tag nito, scientifically proven that every time that you wake up in the morning, the levels of your stress hormone, which is your cortisol, is always increased. Okay? That's why sometimes, no, kapag bago pa kabugtaw, feeling nimo motivated na kay ka, no, feeling nimo like ready to rumble na ka because the stress hormone is acting. No? You are ready, no? You are stressed, you are born to conquer, ganon. Ganong level yung ano mo, yung artehan mo, okay? Sex hormones, no? You produce androgens and estrogens. Okay? Ano naman yung pinoproduce ng adrenal medulla? Dalawa lang. Epinephrine and norepinephrine. Hala, Dok, di ba na mauma na ang gina-inject sa ano? Gina-inject sa kung for example CPR or nang ang pasyente? Yes, no? We have organic nga gina-produce sa atong lawas, and that is produced by the adrenal medulla. Remember ninyo? No? If this is the suprarenal gland, no? This is the cortex, this is the medulla. So, anong pinoproduce yan? Epinephrine and norepinephrine. Okay, anong purpose nun, Doc? Nagpapataas ng BP, nagpapaliit ng blood vessel, okay? Nagpapabilis ng tibok ng heart. Okay? So, you need to study this. Okay? You need to study that. Pancreas. Malapit na tayo matapos. Pancreas. Anong meron sa pancreas? Actually, you have two. Now, when we talk about, di ba? Remember, your pancreas is composed of an exocrine and endocrine gland. Okay? Yung endocrine yung pag-uusapan natin. Okay? Kasi wala siyang wala siyang pinoproduce na, ay wala siyang wala siyang buslot nga ginasudlan. Okay? This one is being released in the blood. Doc, unsa ang ginaproduce sa pancreas? Insulin and glucagon. Unsa yung function ana nila, Doc? Ang insulin nagapanubo sa sugar sa tao. Okay? Ngano man, Doc? It allows the glucose to cross
plasma membranes into the cells from beta cells. Ano pa, Dok? Ang glucagon naman allows glucose to enter the blood from alpha cells. So, ang insulin, nagpapababa ng sugar. Ang glucagon, nagpapataas ng sugar. Nagets? Yes. That's why, ano yung kapag diabetic yung mga pasyente, ano yung ini-inject sa kanila? Insulin. Okay? Insulin yung ini-inject. Okay? So, the pancreatic islets contains two cells. The alpha, which produces the glucagon. The beta, which produces the insulin. Okay? No? So, if your mother, Doc, let's talk about diabetes, Doc. Kasi yung mother ko diabetic, or etc., etc. Yung lola ko diabetic. Okay. Anong nangyayari? You have two types of diabetes. Okay? Meron kang type 1 and meron kang type 2. Okay? Paminaw. Kaya mo nang i-chismis ni mo sa iyong lola. Huwag sa imong tita. Huwag sa imong mama. Para maminaw siya. Ang type 1, mo nang ginatawag nato nga juvenile diabetes mellitus. Ibig sabihin, bata pa lang, mataas na yung sugar mo. Okay? Common yan sa bata. Adult onset naman, adult onset kapag type 2 diabetes. Okay? Dok, anong nangyayari sa type 1? Sa type 1, wala yun kay beta cell. Okay? So, kung wala kay beta cell, taas sugar mo dili. Taas. Nga naman, Dok, walay nagaproduce og insulin. Gets? Gets? Nga naman, naguba siya, Dok. Naguba lang yun siya. Trip ya maguba, bata pa siya. Okay? So, that is what you call type 1 diabetes. Amo nang iban, hala, bata pa lagi siya may diabetes. Oh, that's type 1 diabetes. Sira yung beta cell, walang insulin yung bata. Okay? Doc, type 2 diabetes meron si mama. Anong nangyari, Doc? Ang nangyari is that your beta cell, okay, produces your insulin, but the insulin is not responsive or ready to the cell. Ibig sabihin, yung pinoproduce ng beta cell mo nga insulin, substandard. Okay? Substandard na, dili na siya mag-effect sa imuhang mga cells sa lawas. So, sa may tabo nimo, ma-absorb nimo ang sugar paadto sa cell or dili? Dili. So, asa siya magdaghan? Sa dugo. So, pag tanaw nimo, pag extract nimo dugo, pag pa-laboratory sa imong mama, asa ang sugar? Sa dugo. Taas ang sugar, dili? Taas. Okay? Nagets ninyo? So, kung type 1 diabetes, wala gyud siya insulin. Kung type 2 diabetes, naanay insulin resistance. Okay? Dili na mag-function kaayo ang imuhang insulin, maong magtaas ang sugar. Okay? So, unsa may reason, Dok, nganong di mag-function maayo? Tambok ka. Okay? That's why individuals with increased body weight, yung mga matataba, they are prone in developing type 2 diabetes. Because of what? The lipids. Yung taba mismo nila ang nagkukos ng resistance. Okay? So, the more fats you have, the more the risk that you are going to develop type 2 diabetes. Okay? Yan. No, aralin nyo to kasi kayo medtech kayo eh. Yung mga radtech walang pakialam nito, but you are medtechs. No, you are going to be the one actually uulitin to clinical chemistry. Okay, this certain organ system. Okay, uulitin 'yan. Lahat ng test. Okay, lahat ng test pag-uusapan. Okay? Ano lang to, summary lang to yung mga pinagsasabi ko ngayon. These are just summary of what you are going to learn in clinical chemistry. Okay? So, dapat may idea na ha? May idea na kayo ngayon kung ano to. So, yung pineal gland, melatonin, ito yung dapat wala sa inyo. Okay? Bakit, Doc? Para sige ka lang study. Okay? Wala na kayo tulog-tulog. No? No? So, asa na siya makita? Sa third ventricle of the brain, no? Secretes melatonin, body's wake, and sleep cycles. So, if you wanted to sleep
For example, you are tired, etc., etc. Ang gagawin mo, bumili ka sa TikTok ng yung, ano yung tawag sila? Yan, ng mga kurtina, ng mga dark, blackout curtains. Yan. Kaya nga naman, Dok, para dili ka masanagan og adlaw. Nga naman, the UV rays, okay, the ultraviolet rays also lessens the melatonin. That's why, unsa man ang ginabuhat nimo, kung mubugtaw ka sa aga, feeling nimo makatulog pa ka balik, dili na. Dili na. Kaya nga naman, naigo naman ka sa sanag. Okay? 'Di ba kung maadlawan ka, for example, gi-open si mong mama ang bintana, oh. Syempre, bugtaw gyud ka dayon. Nga naman, naigo sang UV light ang imuhang brain that produces melatonin. So, mubugtaw gyud ka. Okay? No? Mubugtaw ka. That's why, actually, you use this one. You use this one when you study. If you wanted not to sleep, for example, mupulaw pa ka, you use your phone. No? Ang problema lang diha, basing karon makibot ka na, 3 hours ka na nasigig cellphone, ay mong study 15 minutes pala kay, anak ko ganiha kay, mag-ano lang ko, pawala sa akong melatonin, hala 3 hours na siya. Nawala ang melatonin. Okay? Nawala na po di mong 3 hours. No? So, if you are tired, actually, I don't know if you have seen, no, namali yung post ko last time sa grades. I have one of my students in Cotabato City, your batchmate, di ba? Sabi ko yung mga batchmate yan sila. I also have a Mantis level student there. So, tinanong ko, what is your advice to your classmates? Imagine, 6 mistakes niya lang din yung in-org chem ko. Okay? 6 mistakes siya sa in-org chem. 3 mistakes din siya sa intro to MedLab Sci. No? Medyo Mantis level din siya. So, sabi niya, Doc, yung advice ko lang po, Doc, is matulog. Okay? Why? Bakit matulog? Di ba dapat baliktad, hindi matutulog yung classmates mo? No, Doc. Ako, Doc, yung advice ko is to sleep. So, that's why I study a week or 2 weeks before so that by the day before the exam, I go to sleep. Yan. Di ba? Yun yung mga galawan ng mga matatalino. No? Tayo kasi, no, na medyo normal, na medyo matalino, ang ginagawa natin, we cram the night before. Katawa mo, kay mo nang ginabuhat ninyo sa subject nako. No, you study the night before. Na mo nang hagbong inyong scores. Okay? So, you don't study the night before because you cannot clutch the subject. Okay? Because this subject does not need memorization. This subject needs analysis and understanding. Okay? So, that's why, totoo naman, no? Actually, I said yes, totoo, yeah. I agree. No? If you prepared 2 weeks before for this, why would you cram? No? Memorize mo na eh. Alam mo na yung inaral mo. So, you are already confident. Okay? So, your sufferings right now, since you are first year, that is your capital when you are going to take the board examination 4 years from now. No? So, the confidence that you are going to have during the board examination is coming from these days. Okay? Tandaan niyo yung pinagsasabi ko. Kasi, darating kayo sa time na magtitake kayo ng boards. No? It is not just next year, pero eventually. Yung pinaghirapan nyo, yung mga inaral nyo ngayon, yan yung magiging confidence mo pagdating ng board exam. Nag-aral ako ng mabuti, nagbasa ako ng libro, marunong akong umintindi, matalino ako, papasa ako ng board exam. Pero if nag-clutch lang yun ka, 75 yun mong grado, kulbaan yun ka sa pag-abot sa board exam. Always remember that. Okay? Yung thymosin lang naman yung pinuproduce niya, responsible for immune system. Okay? Ovaries. Okay? So this one, we are going to discuss more on the reproductive system. Okay? Basta ang point lang is, it is responsible for the maturation of the female reproductive organs. No? It helps maintains pregnancy. It prepares the breast to produce milk. No? It is responsible for the secondary female characteristics. That's why nga sabi ko sa inyo,
if you wanted to have your boots, if may insecurity ka sa boobs, so for example, flat talaga, no? Parehong likod yung ano mo, yung katawan mo, no? You eat a lot of chicken joy, okay? You eat a lot of chicken joy, no? Siwan ka pirme, no? Kay basin karon pa lang, no? Masimalay din nimo, no? Ingnan day ko nimo, Doc, thank you for your ano, Doc, your lecture. At dahil from Cup B, naging ano ako, no? 'Di ba? Na hindi ko naman ma-prove kasi hindi naman ako wala naman akong boobs, no? Pero no, marami akong kilalang lalaki na mga anak mayaman na fan of eating Jollibee, McDo, malalaki yung boobs. Okay? Kasi magligo kami sa pool or sa mga beach, no? Bay, dako jud kag boobs, bay. Basta ko pa kag boobs sa barkada na nga babae. No? Sobrang kag estrogen. Okay? So, ano ha? Legit na. Kanang ginaingon nako, legit na siya. Di na joke. Okay? Because kung pamangkuton pa na ninyo ang mga kada kung mga broiler, ginainjikan mo guna nila. No, ginainjikan na nilang estrogen para maghabok na sila. Okay? Progesterone, that's the responsible for implantation. So that's the hormone responsible for pregnancy. Maintaining pregnancy also. Okay? So testosterone. Doc, ano yung mabibigay mo dito? No, ito lang. Have you seen individuals na kalbo na? Mga tiguang ba? Mga lalaki? No? The more testosterone they have, the more they are going to have alopecia. No? So, the more nga mas taas na ang testosterone sa lawas, the more nga mas taas ang hairline, the more nga wala na ibuhok ang lalaki. Okay? So, hindi kasi nawawala sa system ng lalaki yung testosterone as compared to the females, which eventually when you grow older, when you reach the point that you are old, you're going to have menopause. So the estrogen, no, the progesterone, they will all come down and you will be lost young. Okay? And ito pa. Have you observed individuals who are 25 years old, 28 years old, pero losyang na? Bakit? It is scientifically proven that too much exposure to progesterone will make you losyang. Okay? That's why individuals, no, react yun. Individuals who are maraming anak, okay, at a younger age, tends to look older than they should look. Okay? Marami na ako. Like, meron akong pasyente before, Ma'am, ilan na yung anak mo, ma'am? 6. Ilang taon ka na, Nay? 29. Ha? No? Kaedad ko lang. No, pero parang 40s or 50s na yun. Okay? It exists, ha? No? It exists. Yes, Alarilio, you have questions? Anak lagi ang uban dok kay pag sayo daw ka mga anak dok kay kuan mas magwapa daw ang inahan. Mas kung sa'yo ka mag-anak, unsa? Mas, Mas magwapa daw. kung sayon pa nag-anak, mas gwapa. O, depende. Daw dok. O, depende. Depende kung naalagaan. Okay. Sayon kung sayon ka nag-anak. Ang ginaistoryahan na to diri is, daghan kag anak. Okay? So, kung daghan kag anak, that's another story. Maunang ginaingon ako umulusyang ka. Pero kung sayon ka nag-anak, syempre, baby face pa man gyud ka. Okay? Sexy pa man gyud. No, pero kung daghan na, i-try ninyo sa sunod, no? Naibarka din ninyo, o ikaw ha, 20 ka bugi mong anak, ako 10 lang, no? Tanawon ninyo kung kinsay mas lusyang tanawon sa inyo tanan. Okay? No? I-try na ninyo i-research kung kinsay pinakalusyang. Okay. Questions? Clarifications? I hope you enjoyed this lecture. No? If you have enjoyed this lecture, you are going to enjoy more on the reproductive system. Okay? So actually, marami kayong malalearn with this subject. Especially this, kaya
Ni-lecture ko talaga siya ng masinsinan, just like what you observe, you've already reached 1 hour. Bakit? Kasi this one is a subject for medical technology. Okay, this is another subject, sabi ko nga, in your third year that needs emphasis as early as now. Okay? Kasi uulitin yan eh. Uulitin yan ni Ma'am Diasis. Uulitin ko to sa histology. Okay? So, paulit-ulit lang to siya i-discuss. So, dapat ngayon pa lang, may idea na kayo kung ano yung pinagsasabi ko. Okay? So, enjoy reading your book because you still have 2 days to study for that exam, for our examination on Friday. So, tomorrow, while doing you also study tawag nito? The, the laboratory worksheet, no? Baka yung sa mga essays, no? Yun yung lalabas sa exam. No? So, you need to study well for that one. Okay? So, if you don't have any more questions, no?